Pwede po kaya i-merge ang hulog sa GSIS and SSS para lang po maka-avail ng pensyon. Gusto ko lang po kasi matulungan yung tita ko na walang asawa and anak. Nag-retire na po kasi siya last year. Ngayon kung last year po siya nag-retire, i-refer nyo na lamang po muna sa GSIS kung pwede pa po na mag-process po siya at consolidate ng kaniyang itong contribution sa SSS at GSIS. Pero talagang pwede po, allowed po under Republic Act 7699 or ito pong portability law. Ito ay available po doon sa mga options na GSIS ng pension, retirement. Ngayon, if kayo po ay mayroong contribution sa SSS at maging sa GSIS, pero hindi ka eligible sa pension benefit from either or both GSIS and SSS, then pwede ka mag-avail under the portability law kung saan emerge yung contribution mo sa dalawang agencies. Pero dapat hindi counted, hindi counted yung period na provided ka ng contribution ni GSIS at the same time nagko-contribute ka kay SSS. Hindi po pwede itong overlapping of periods of service contributions sa kanila. For example, na-hire ka na sa GSIS, pwede mo kasi ipagpatuloy yung SSS. So, kung ganun po na case, ay one period lang yung kukwintahin, hindi yung overlap. Kung for example, ikaw ay doon sa 9 years na contribution mo sa GSIS, meron kang 1 year doon na nagko-contribute ka pa rin sa SSS. So, yung contribution mo sa SSS, babawasan siya ng 1 year kasi overlapping yung nangyari doon. So, parang ganun yung mangyayari. So, pwede talaga siya if talagang doon ka na sa punto na talagang mag-65 ka na o kaya ay mag-60 ka na tapos hindi na kaya na mag-qualify sa pension ng either o kaya ay both GSIS and SSS. So, pwede ka mag-avail ng dito sa portability law na makaka-pension ka pa rin. Ang mangyayari lamang dito ay makikipag-coordinate ka sa GSIS para sa proseso pong ito. And doon sa tita mo na nag-retire na 1 year ago, siguro mas mabuti na i-refer na lang ito sa GSIS yung case kasi medyo lumipas na yung 1 taon from the retirement. Baka na-process na niya yung kanyang cash payment doon sa kanyang service na siyang dahilan na kapag below 15 years ka kasi sa GSIS meron kang cash payment na makukuha. Baka na-process na niya yon at baka I'm not sure kung pwede pa siya mag-qualify under the portability law pagkatapos siya ng process doon. Kaya mas mabuti na i-refer na yon muna sa pinakamalapit na GSIS office para mabigyan ng tamang sagot yung sitwasyon ng tita ng ating sender.